Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ito ang amin ng mga baretang maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live dyan po sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada area. Nantabayaran magkita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Sinaban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Sa ito yung mga bareta na antabihan naman sa FB Live, halipuli sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ako si Ken Palma sa lado teknikal, ako si Jun Bernas, matod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ng Senado Nasyonal, binisto ang simping saraduhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipinong palagos na naglalaban ng patas sa pang-araldaw na buhay. Sinabi ng Presidente na ang tunay na espiritu kang katalingkasan bahilin sa kada Pilipinong maisog na naglalaban araldaw. Ini ang mensahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katakod kang selebrasyon kanika 126 na taon na anibersaryo kang Independence Day. Sabi pa kang Presidente, kung sa pangaral daw, napakikipaglaban ka mga ordinaryong Pilipino na mahigos, maisog, asin na makusog, na naghahampang sa mga angat aral daw. Digdi siya nakakuha ng inspirasyon. Kabaliban sa ministro kang Presidente sa sayang piniluwas na mensahe, ang pagiging pusog ka mga soldados Pilipino na paragos nagtato ng proteksyon sa kada pulgada kan teritoryo ka nasyon. Tardara subot ka mga ini, ang pusog na pagtubod na mga Pilipino, dawan nyo rin na mapasakop sa pang-api. Sabi pa ni Marcos, kamaliman sa tinauan na pagbisto ka Presidente ang mga parauma, asi mga parasira na yung nagtato ng pagkakan sa mga Pilipino, siniman, ang dedikasyon ka mga partokdo na human ang nagpapantay sa isipan kan mga masunod na henerasyon. Sa iba pa mga bareta dyan tungkol dyan, sa ibong pagkakabaraga ka mga lisenador, dagos ng ipinadrakan kamarado ba sa Senado ang kontrobersyal na Absolute Divorce Bill. Sigun ki Congressman Ed Lagman kang Albay, mayor na may padrino kang House Bill 9349 o ang Act Reinstituting Absolute Divorce as an Alternative Mode for Dissolution of Marriage. Ang sinabit ng propostong lay, ipinadala kan opisina ni House Secretary General Reginald Velasco sa Senado na nagtalikod na Hunyo 10. Erot naman sinabi ka nagkaperang kongresista na question nila sa Senado ang pagkakapasar sa Absolute Divorce Bill na nakakuha ng botong 131 pabor, 109 kontra, asin 20 ang nag-abstain ka nagtalikod na Mayo 22. Ipinahid ni Lagman na ang pag-transmit sa Senado kang propesto bilang pagsunod kan opisina ni Velasco sa sayang kagadan. Ipinadala sa Senado ang sinambit ng propostong lay. Sa presente, nakareses ang Kongreso asin nakataraan magbukas ginaray ang sesyon sa maabot na Hulyo 22. Sa lado man kan mga legislador na nagkukontra sa Absolute Divorce Bill, sinabi kan na mga ini na gusto rin ang kwestiyon ang resulta, rason kang resulta subot kang purtuhan sa pabor sa kontrobersyal na propostong lay. Nawas lampas pa sa mga kongresista nagatindir sa plenaryo. Tinawanduman ni Lagman na ang mga nag-abstain dahil na dapat ibali sa birelangan. Hulita, daiman ang mga ini pabor, asin daiman ang mga ini konta. Matandaan sinabi, kanagkapit ng kongresista, maagi sa labot tindagom kan Senado ang sinambit ng propostong lay. Nangangapunan sa mga namamanuang Pilipino sa military bishop na ipagpangadyin nila ang mga opisyal kang gobyerno asin simbahan sa mensahe para sa ika-126 na anibersaryo kang aldaw ng katalingkasang kasugma idalok ni Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio. Ang mga
para simbahan na ibalis sa inda mga pangadyon na mga opisyal kang gobyerno pati simbahan taganing baging marin na tagapagserbi asin taga-taoning kaya sa Lambang Saro. Hiniras kang obispo na siya ang chairman kang Episcopal Commission on Prison Pastoral Care na ma-impluensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Aporapan sa pagpapagadji para sa tultol asin tanos na pamamayo, importanteng ipagpagadji ang mga opisyal kan simbahan tagaling panagos na magserbing geya sa pagkakaigwa ng tunay na katulinungan sa Pilipinas. Ipinapagadji man kan bishop ang panagos na paggiya sa nasyon taganing lampasan ang mga kinakampang na problemang pangsusyudad asin relasyon sa man-iba-ibang nasyon. Magibo ni mga lakdang ang Armed Forces of the Philippines katakod kan ipapautob na no trespassing policy kan China sa nagkapit ng parte kang West Philippine Sea pun sa maabot na Sabado, Hunyo 15. Papakasugon kani ang pagkapatrolya sa lugar katabang ang mga kalyadong nasyon sa riyon. Inisigon sa payag kasugman ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagtanam kan Philippine Navy manungon sa West Philippine Sea. Sigun saya, naadit man ang ibang nasyon na bagi sa bagi resulta kang bagong pulisyang ini kan China. Dagdag niya pa, may koordinasyon na ang Navy sa Philippine Coast Guard pati naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masiguro na panagos na makakapagsira sa riyon ang mga Pilipino. Sabi pa ni Trinidad, mayo man mangyaring main data asin sa inang ginigibong lakdang para makaiwas sa mga pinaglaom na sitwasyon. Inot naman na tinauan ng poder kan China ang sayang Coast Guard na darako po ng isayman na dayuhan na malaog sa pigdisignal nindang no trespassing zone duman sa West Philippine Sea. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:14 ang oras yatong yan. Sa iba panitalas ka mga bareta yatong yan. Kadako sa mga hubiris kunyan, anday bistado kung isay ang gumbursa. Asin kung ano ang naging parte ka mga ini sa istorya kang Pilipinas. Idan ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtaram sa selebrasyon ka nagka-126 na taon anibersaryo kang Araw ng Kalayaan naginibo sa Quirino Grandstand sa Luneta, Casugma. Sigun sa Presidente, kadako sa mga hubiris kunyan, ang kulang sa kaaraban kung paano nakamtan kang Pilipinas ang libertad o katalingkasan. Sa kabot ka mga dayuhan na nagsakop sa Pilipinas sa halawig na panahon, asin nakalingaw kung ano ang pig-agian kang Pilipinas na nga makamtan ang tunay na katulinungan. Sinabi kang Presidente na mayong katampad na kabayanan anakamtan na paging libre ka nasyon ulit taluha dugo asing gaanot kan mga ninuno ang pigdusay para sana makamtan ang demokrasya. Kadakol ba na buhay sumot ka mga Pilipino ang naisakripisyo huliman sa paradakop ka mga dayuhan kaya dapat na tawan importansya ka mga hubres ang ginibong pagpapasakit ka mga ninuno sa nakakamtan na katulinungan asing katalingkasan ngunyang kanasyon. Sabi kang Presidente, dapat atamanon asin bantayan ang libertad na kaning day na mawara asin maagaw ginaray sa mga Pilipino. Sinda Mariano Gomez, Jose Burgos asin Jacinto Zamora o Gumbursa ang tulumpati na kinadan durante kang panahon ng paradakop ka mga Kastila huliman sa ipinaglaban nila ang diretso ka mga Pilipino laban sa mga pading Kastila. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugan, 16 pagkanampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Balit na hali ko dyan sa lawas, saro ang Gadan, saro ang Irido sa panibagong aksidente sa tinampo dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Report na yan, hali ki Mike Rabito. Mike. Alas na binawianin buhay ang sarong soldados na nagmamaneho ng motorsiklo, mantang lugadan man ang kaibahan kani matapos na sila ang makasabat ng aksidente dyan sa manuan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando, pasada alas 4 rin magahon kasuna, kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan Barangay del Pilar, banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Papasaringon subot duman sa banuan kan Karamuan.
ang sarong Isuzu truck na pinagmamaneho kan sarong Roland Manimtim kan makasabatan kani ang sarong Yamaha Sniper na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si Private John Emil Malyapre, 26 anyos, residente kan Santa Elena, duman sa probinsya kan Camarines Norte. Mag-ride kang nasabit ng motorsiklo, iyo ang sarong Sheila Bromeo, 36 anyos, daraga, residente kan Barangay Karayoroyan, dyan sa Manuaan kan Pili, Camarines Sur. Gikan subuod sa Naga City ang nasambit ng motorsiklo na pinaglulunadan kan mga biktima kan pagabot sa kurbadang porsyon kan tinampo na sambit ng barangay, nag-overtake ang nasambit ng motorsiklo sa kurbadang porsyon kung saan duman kay ni na-encroach o nakabali siya sa linya na pinag-aagihan ka nasambit ng Isuzu truck dalan para sindaan na makasabit sa gilid na parte kang nasambit ng dakulang lulunadan. Hinuli kayan ang motorsiklo kan mga biktima ang nawaran kontrol kung kaya naging dalan ini para sinda na magkatarumba sa konkretong tinampo. Sa kusog kan impact sa pagtama kan mga lawas kan nasambit ng duang biktima sa konkretong tinampo ang mga ini ang nagsapo ni matinding pagkairidos sa indag mga lawas. Ang mga tauhan kang MDRRMO San Fernando kaibahan ang mga taga Philippine National Police ang tulos man pinagrespondihan ang insidente kung kaya ang mga biktima ang pinagdara sa hospital di Ciudad Dinaga. Alagad ang soldados deklaradong dead on arrival kan mga doktor mantang pinagbubulong pa sagkod sa mga oras na ini ang kaibahan niya babae. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. DepEd Naga nakapunan sa publiko na isa puso ang istorya ka nasyon tangaling mamantinir ang katalingkasan. Baleta halikim Michael Garcia. Sa pagsilibrar kangal daw ning katalingkasang kasugma sa syudad kan Naga, saro sa naging highlight ang itinaw mensahe kan DepEd Naga. Sabi na sa talumpati ni Assistant Schools Division Superintendent Moy Bacaraig, pangapudan kang kagawaran sa publiko na maging giya ang mga bayani kan Pilipinas sa nagbuwis ng buhay para sa katalingkasan. Dahil naman da may tatago na luway-luway ng nalilingawan ang naging kontribusyon ka mga bayani. Ang mensahe bako sa naman sa mga estudyante kundi para sa gabus na liwat adalan ang naging ambag ng mga bayani bako sa nasikang panahon kang revolusyon kundi sa malain-lain na peryodo hanggang sa presente. Tinawando na sa binasa ni ASDS Macaraig na si mga bayani kay ito may naginibo para sa katalingkasan kang Pilipinas, igwaman magiginibo ang mga modernong Pilipino nga rigmamantinir ang soberanya kang nasyon. Ang talumpati ni ASDS Macaraig, sinurat mismo ni Schools Division Superintendent Dr. Susan Collano. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Aras 5:20 ang oras yata kunyan. Sa iba pa mga balita kunyan sa Senado Nacional, piglinaw ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano na dagos-dagos ang konstruksyon kan new Senate building duman sa Taguig City. Katakundama ini sa nainot na report na pinasuspindir ni Senate President Gis Escudero ang konstruksyon kabagong edipisyo kan Senado uli sa biglang pagparadakula kan pundo na gagasusun para sa bilog na pagpapatindog kan edipisyo na abuton sa 23 bilyon pesos sa alis sa nainot na 8.9 bilyon pesos. Sigun kay Cayetano, dagos-dagos na naman ang konstruksyon kan Phase 1 as in Phase 2 kan new Senate building. Mentas na pigiripasok ang bagong lidrato ang pagdakula kan pundo para sa pagpapatindog ka nasambit ng edipisyo. Ang sinasabi ka senador, non-solamenting na-hold sa naman, iyon dagdag na 10 bilyon pesos na pundong kinakaipuan para makompleto ang infrastruktura. Sangon niya kaya, pag-alis sa 8.9 bilyon pesos, sumirekat sa 13 bilyon pesos ang nagagastos para sa konstruksyon ka new Senate building. Asin igwapan dagdag na 10 bilyon pesos para dagos na matapos ini, asin ang dagdag na kantidad dahil pa man nag-aagil sa bid o sa procurement, kaya pinapundo mo na takaning pagkadalan na maray kung saan ini mapapadalagan o gagastuson. Mientras tanto, sinabi pa ni Cayetano na nagkuha naman sila ng mga eksperto na makakatabang sa pagripasok ang Senate Secretariat, staff kang Committee on Accounts, asin mismong tauhan kan senador. Sa iba pa mga bareta niya tungo niyan,
Lampas 300 subot ang bilang ka mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa pagkatindir ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz sa sarong forum, ipinahayag kanina sa poon posibleng may mga lisensya ang mga POGO. Alagad dahil na ginaray nag-apply sa oras na maaraman na dahil na sinda i-review. Daraban kan nagkapira mga pagbalga. Sigun Kigros, tayo sinagtutubod na mayong aram ang local government unit sa pagkakaigwa ng mga POGO hub sa ilang lugar. Mailay sa mga edipisyo kani ang pulang bandera asin mga ilaw pagkaka asin pagkabangkina indikasyon na may POGO operasyon. Napangalaman Kigros na inimbisigaran naman ang nagkapirang opisyal kang LGUs kung saan masumpungan ang mga POGOs. Mientras tanto, ipinahayag ni DILG Secretary Bermin Abalos Jr. mabilog sila di mga nisarong task force para hararuman na imbisigaran ang sinakyan ng POGO hub sa Porac, Pampanga. Sigun sa Sekretaryo, piga pa-report na ni kani ang Regional Director kan DILG sa Central Luzon katakod kang operasyon kanasabit ng POGO facility. Sabi ka Sekretaryo, gusto kaning maberipikar kung mayo mananggad talagang permit ang sinambit ng POGO hub asing kung paano nagharoy ang operasyon kan sinambit ng POGO. Baging basehan kan investigasyon kan task force sa irekomendar kan DILG kung may mga opisyal mananggad na dapat manimbag digdi. Digdi sa naga, may pigludahan na may mga bagong nag-operar na kundo, may POGO. May mga Chinese man. Dapat ini-imbestigaran man. Tabakan digdi sa naga, nakapadpad na ini mga dayuhan na nagtatrabaho asin nag-ooperar kang POGO. Alas 5:23 ang oras niya tungkol dyan sa Pilipinas. Kinakaipuan ang mas makusog na seguridad para sa mga legal professionals. Sigun sa Integrated Bar of the Philippines, ang nangyaring paglikidar sa sarong piskal sa Davao City, Davao del Sur, sarong pagpapagirumdum sa peligrong kinakampang kan legal professionals sa pagganap kasi ng mga responsibilidad tinawan doon kan IBP na kayo po masiguro na magagampanan ka mga biyembro kan legal professions ang silang trabaho na mayong kandalan na pwede sindang baluson. Matandaan, pig parabadil kang half-brother si Assistant Provincial Prosecutor Eleanor de la Peña bentras papuli ini kan Lunes. Dawa mayong pagkaram sa trabaho at motibo sa krimen, tinawan doon kang IBP na saruining pagkataki sa bilog na justice system kanasyon. Mientras tanto, inumaman kang IBP ang marikas na pag-arestar kang Philippine National Police sa suspect. Inanok man kang IBP mga otoridad na tulos isangat sa korte ang kaso. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Piglinaw kan Department of Budget and Management na itatao manggiraray ang performance bonus ka mga empleyado kang gobyerno dawa sinuspender na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Results-Based Performance Management System asin Performance-Based Incentive System. Paliwanag kan na DBM, dawa ipinanawas kan Presidente at Executive Order No. 61 ang papapanawas kan 2022 and 2023 Performance-Based Incentives to Qualified Government Workers ang bapanagos manggiraray. Kalagtalikod na simana, pinalawas kang Presidente ang Executive Order No. 61 takaning isuspindir ang implementasyon kang Administrative Order No. 25 Series of 2011 as in Executive Order No. 80 Series of 2012. Sinaram kan Administrative Order No. 25 katawing kaning pagsararoon ang RBPMS sa gabos na department as in ahensya kan Executive Branch mantang sa Executive Order 80. Pigriar ang PBI system na kinabibilangan kang Productivity Enhancement Incentive as in Performance-Based Bonus na katuyuan parangkawon. Ang performance ka mga nagtatrabaho sa gobyerno takali makamtan ang mga commitment as in man target. Sinabi kang DBM na katuyan sa lamang kang ipinalawas na Executive Order, ripason ang RBPM as in PBI system kang sa gobyerno. Yan tanganing mapakalayan na proseso sa pagpapalawas kan sinambit na mga personal incentives sa tamang panahon. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Oras siya niya matugang alas 5:27 ng pag-aga. Nangapunan si House Deputy Minority Leader Congresswoman Franz Castro sa mga distribution utilities na magtaw ng konsiderasyon sa pagsigiling kuryente asin day pagputulan ng supply kung day tulos makakabayad. Sinabi ni Castro, maging magamat para sa mga sa kanako na pamilya ang paglangkaw sa presyo kang kuryente kaya mas maray kung bangaon sa naili sa nagkapirang bulan. Ang pag-untok ang operasyon ka mga planta kang kuryente ang saro sa mga itinutuklong rason kung tano nagdikit ang supply kang kuryente na human ang nagtra ning paglangkaw sa presyo kani. Mientras tanto nangapunan man si Castro sa Kongreso, aprobaran ang sayang propesto na mapataw ng kastigo sa mga generation company. Oras na magpalpak ang sayandang planta, hulita ini nagpapalangkaw sa presyo kang kuryente na pinapaasahan man ka mga miyembros konsumidores. Kakampi Network News. Network News. Hinagad ni Bohol Governor Enrico Aristotle Umentado sa Office of the Ombudsman na tulos mabawi ang ipinato sa iya na preventive suspension order. Nagsangat si Umentado ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman asin hinurot na mayo siyang pag-aaram sa kontrobersyal na may koreksyon sa ipinatindog na resort sa Chocolate Hills. Kabali si Umentado asin 68 dating asin presenteng opisyal kang gobyerno ang sinuspender sa laog ding 6 na bulan huli sa mga posibleng kaso na grave misconduct, gross neglect of duty, asin conduct prejudicial to the best interest of service huli man sa itinindog na Captain's Peak Resort. Sabi kang Bohol Governor, ikinakuman niya ang suspensyon huli tabayo man sumot siyang pagkaaram sa pag-aprobar kang konstruksyon, operasyon, pati expansion kang Captain's Peak Resort. Nakaparaban sa motion for reconsideration, nabayo sa kabot ni Umentado ang approval process para sa Captain's Peak Resort. Sabi kan Gobernador, dahil siya na imbitaran sa Protected Area Management Board meeting kan July 14, 2022 kung saan naaprobaran ang resolusyon na nag-i-endorsar sa development kang Captain's Peak Resort. Malinig subot ang sa konsensya sa sinampit ng insidente. Nakapunan man si Umentado sa Ombudsman magkurusin ng patas asin hararom na preliminary investigation. Dawa bayado na kang operator ang multa dahil niya tulos mabawi ang sayang ladakop na kolorum na public utility vehicle sa gudmayong kasuguan ang sarong korte. Ini ang payag ni Land Transportation Office Chairman Victor Mendoza. Parte ini kang pinahigot na kampanya kang LTO laban sa mga kolorum na PUV. Huli sa panagos na pandakul kamang ini sa Metro Manila sa mga pagtride kaning probinsya. Nag-agrangin na sumut ang mga lehitimong operator as mga driver na 30% sa sailang ganansya nawawara huli sa mga kolorum. Sinugo pa ni Mendoza, mga regional directors, district director as unit chief kang LTO na tulos magsangat ni mga kasong kriminal pagkatapos magkondusyon ng operasyon laban sa mga kolorum. Multang upag magpunsa 200,000 pesos para sa mga van, sa 1 million pesos para sa mga bus ang multa sa kolorum na nagkakayod. Dapat ang LTO i-expose ko sa mga nasa likod ka ng mga kolor mali. Kadaklan mga retired na generals. Kaya makukusok ang bot. Mag-negosyo ng kolorom na mga PUV. Oras ganyan. Alas 5:31 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ipapalagos niya ito at yan. Kunyang pong aldaw na Huwebes. June 13, 2024, kita po palagos ng tabayaran sa mga signal kan 99.9 DWEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. And syempre, naantabayaran kita sa Naga City asin mga inabot kan signal kan 91.9 BBS FM. Marinaga man sa mga nakatutok sa sabuyang FB Live, punya na pag-aga. Babalik kita sa iba pa mga bareta. Atyan! Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jumbalas, lapas. Kakampi mo.
Balik kita sa mga bareta ko dyan. Bareta pa sa Senado Nacional. Nakatalaan mag-urulay ngunyan aldaw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Asin ba si Senate President Francis G. Escudero. Sigun ki Romualdez, sa edang uurulayan ang mga propestong day na prioridad kang presenting administrasyon siriman ang pagkapakusog sa relasyon kan Senado asin man kang Kamara de Representantes. Paliwanag ni Romualdez, importanteng magkatugma ang hiro ka Senado sing kang Kamara pag-abot sa pagpasar ka mga kinakaipuan na propestong day. Sinambit pa man kang Speaker na nailusot na naman sa Kamara ang gabos na priority measures na piglatag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang ikalawang State of the Nation Address Usona asin ala sa listahan kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sabi pa ni Romualdez, importante ang kooperasyon sa pagultanan ka Senado sing Kamara para magtrayumpo ang mga programa asin reformang ipapautob kang administrasyon. Kakampi Network News. Network News. Inabisuan kang PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko na maging balikay sa pagpapabakal o paghiribay ng mga cellphone. Ilibo kang PNP ACG. Ang sinambit ng apila kasunod kang pagkakadakop sa sarong lalaki na subot ng blackmail sa sarong minoridad na babae. Sigun ki ECG Acting Director Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, nakabakal ang suspect ng cellphone halis sa sarong Tiangge kung saan nasambit ng cellphone naglalaman ng mga nude photos kan biktima. Nagruwas sa investigasyon ng pulisya na ang cellphone na ito iyo ang ipinabakal na cellphone kan dating boyfriend kan minor de edad asin dahil napara kan ipabakal sa ibang individual. Sigun ki Cariaga, nagahagan sumutan suspect ng kwarta halis sa babaeng minor de edad karibay kang pagpara niya sa mga hubang litrato na yaon sa cellphone. Tulos man naglansa ng operasyon ang Anti-Cybercrime Group sa Quezon City asin lado ko pang suspect na binisto sana sa pangalan na alias Arvin. Inibisuan pa ba ni General Cariaga ang publiko na kung ipabakal o iribay ang sa mga lumang cellphone dapat napara ang gabos na data, nakalag out sa gabos na account asin nabalik sa factory reset. Importante na maprotehiran ang mga personal na impormasyon sa mga mobile gadget. Tagani masiguro na mayong naging problema oras ipinababakal o pigribayan na ang mga ini. Mientras tanto, nasa katalaman nimpatong-patong na kaso ang sospek kabali na ang pagbalga sa anti-cybercrime law asin pagbalga sa online sexual abuse and exploitation of children. Temporaryong ibabawal kan Department of Agriculture ang importasyon ka mga gamgam asin poultry products gikan sa Michigan, USA. Ini sigun sa DA uli sa positibo sa S5N1 subtype kang highly pathogenic avian influenza ara sa mga hayop. Sa ipinaluwas na Memorandum Order No. 24 na pirmado ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr., tulos kaning sinuspender ang importasyon kan domestic asin wild birds. Siriban ang mga produktong gikan digdi arog kang poultry meat, the old chicks eggs asin semen gikan sa Michigan. Ipinapunduman kan DA ang pagkapanuwas ng bagong sanitary asin phytosanitary permits kan Bureau of Animal Industry para sa animal asin product imports alis sa sinambit na nasyon. Ang desisyon kan Department of Agriculture sa pagkabawal na mailawag sa Pilipinas ang sinambit ng produkto haling Michigan, USA, yan tagaling maingatan ang local poultry products kan Pilipinas. Liwat na ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Monica Prieto Teodoro bilang President's Special Envoy to the United Nations Children's Fund o UNICEF. Si Prieto Teodoro agom ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Ibinugtak siya ni Marcos sa parehong pwesto kada talikod na 2023. Alagad dibitado ang termino sa Special Envoys basado sa Executive Order No. 594. Siniman, pikanunsiyarman kang Parasyo Malacanang ang nagkaperang bagong appointments sa Department of Foreign Affairs, Department of the Interior Local Government, asin sa Subic Bay Metropolitan Authority. Kunsain si Monica Prieto Teodoro sa DFA bilang Special Envoy of the President to the UNICEF. Si Giovanni Palik, non-resident ambassador to North Macedonia, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Hellenic Republic with concurrent jurisdiction over the Republic of Cyprus. Si Noel
Eugene Eusebio Servigon bilang Ambassador Extraordinary to Romania. Mientras tanto sa DILG, sa Bureau of Fire Protection, si Honey Fritz Abangan Gel bilang Fire Chief Superintendent. Si Galio Makasinag bilang Fire Chief Superintendent. Sa Subic Bay Metropolitan Authority, ibinugtak si Raul Barcelo bilang miyembro na binarepresentar kang business and investment sectors. Kenneth Limuel Rimintilla bilang miyembro kang private sector. Siniban si Honorio Aliado III, miyembro kang binarepresentar kang private sector. Asin Maria Cecilia Bitari, miyembro marepresentar man kang pribadong sektor. Alas 5:46 ang oras yato ngunyan. Balikan tayo muna mga bareta hali sa mga pagriban yato sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lampasan ribo na bakanting posisyon, big officer sa gribong Independence Day Job Fair kasugma. Report na yan haliki Maiko Garcia. Dili po kasugma ang Independence Day Job Fair sa Sarong Mall sa Siyudad Canaga na pinanginutan kan Dolly Bicol, katuwang ang LGU Naga. Alas 8 pa sana ng pagkaga nakapirila ng mga job seekers, nakadakli mga fresh graduates, nagahanap ng malilipatan o kaya man nagtatamasa ng masalangkaw na posisyon. Sa pahig ng Metro Peso Chief Nonoy Reporsado, presente kasugma ang 99 local employers, 4 na foreign placement agencies, asing 4 na o siyam na ahensya ng gobyerno na nagpartisipar sa aktibidad. Dagmang mga aplikante sa nagaprobinsar kan aktibidad hulita ang iba day man kay maka-apply o makabalyo ng trabaho hulita oras ng trabaho day man makaka-interview. Pasubakan sa rong aplikante siya naglalaw na makakuha ng trabaho on the spot. Hulita sobrang toxic kasi ang presenteng tinatrabahuan. Lugod na sa iyang mamatian ang tunay na kapalingkasan. Ang assessment na ni Peso Chief Reporsado, 1,182 na vacant positions ang inapresir kasugma na 5% digdi na hire on the spot kay puwan na lang sana kumplitun ang mga requisitos. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Mientras tanto matugang kasubagulang duwang gadan sa banggaan ng bus asin truck dyan sa Bilaor, Camarines Sur. Report na yan haliki Mike Gravito. Mike. Alas na pinagbawian ng buhay ang nasarong 55 anyos na bus driver asin na pasahero kana bihikulo kani matapos sa sindaan makasabat ng aksidente kasubagong magahon dyan sa Banuan kan Milaor, Camarines Sur. Sa inisyal na report gikan sa PNP Milaor pasado alas 2:56 nin maagahon kasubago kan mangyari ang insidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Zona 2 Barangay Flordeles, Milaor, Camarines Sur. Tigbisto ang nagada na driver na si Reynaldo Gobres, 55 anyos, may agom, residente kan Barangay Villa Flores, Santa Fe, duman sa probinsya kang Nueva Vizcaya. Sa report kang nagrespondig mga autoridad gikan sa Banuan kan San Fernando, papasaringon duman sa syudad kan Ligao, ang saroga pampasaherong bus kana pag-abot sa lugar kan insidente, nag-encroach ang nasambit ng pampasaherong bus sa linya na binabagtas kan sarong truck na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si Efren Tanawan na sa tamang edad residente kan Purok 2, Pawa, Malinaw, Albay, ninhuli sa kusog kan impact. Ang nasambit ng duwang lulunadan ang nagka-head-on collision na naging dalan para ang bus driver ang mahulog sa tahaw kan tinampo na naging kausa kan tulos niyang kagadanan. Mentras tanto, saro subuot sa mga pasahero kan pampasaherong bus ang pinagbawian manin buhay ninhuli sa nangyaring banggaan. Ang iba pang mga pasahero kan bus ang nagsapo man nin pagkairido sa indang mga lawas kung kaisinda ang pinagkasiributan na darahon kan mga tauhan kang MDRRMO Milaor sa mga hospital dyan syudad ni Naga para matawaran magkakanigong atensyon medikal. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga autoridad durante sa nangyaring banggaan kang bus asin truck dyan sa Flordeles, Milaor, Camarines Sur, ngunyan sanang aldaw. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kunyan, 10 minutos na lang antas pagabot ang oras na alas 6 din pag-aaga sa iba pang bareta niya dyan sa Kakampi Network News.
Inarestaran dalawang pulis Caloocan City kansay na mga kabado naman sa Quezon City Police District kaya huliman sa pigtutubudan na kaso ng holidap. Sarong tatrabon na gikan sa huli asin kidnap. Sigun sa report, nasa barangay hall kang barangay Balon Bato sinda QCPD Homicide Section Chief Captain Reynande Tagle asin nagkata ng tawan kan Talipapa Police Station para ripasun ang CCTV footage para sa sarong kaso ni kan magkaiguan ng komosyon. Nalinda na lialapag ang sarong laki na nabistong si Gerald Andrade, Ninda Staff Sergeant Russell Ortega, asin Corporal Joel Tabuga, pati Robin Kaidik. Kansitahon, ginibong rason Ninda Ortega na drug suspect si Andrade. Alagad mayong naipahiling na dokumento na pitsa ng operasyon. Sigun man kay Andrade, inagaw sa saya ang motorsiklo asin linalay, ang wallet na naglalaman ng 16,000 pesos. Nagdulag sa naman siya kan makakuha ng jempo asin napaagi sa barangay hall kung sain yaon man sinda Tagle. 5 pulis Caloocan pa ang itinukdo ni Ortega sin Tabuga nasa indang kasabwat sa hulidap. Sinuportaran ka mga miyembro kang Kamara de Representantes ang pagsirip sa nagparadakulang gasto sa bagong edipisyo kan Senado sa Taguig City asin ang pagsuspindir sa pagkonstruir kang proyekto mientras napigarapaso ini. Sinabi ni Congressman Ruds Gutierrez, ang importante magkaigwa ning paninimbagon sa paggastos kan debitadong pundo kang gobyerno. Ang inisyal na gastos na kinakalkulang 8.9 billion pesos sa bagong edipisyo kan Senado nagparadakulan ni sagol sa 23.3 billion pesos ngunyan. Sigun man kay House Assistant Majority Leader, importante na maaraman kung saan napapadalagan ang kada sindimos kampundo kan gobyerno. Mientras tanto, sinabi man ni Congressman J. Conghon kang Zambales na dapat masimbagan ang mga isyu at mga hapot mapanapit sa sinambit ng proyekto. Dagos nang tinuldukan ni Vice President Sara Duterte ang espekulasyon kung matinir ni sa unit team ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Duterte, ginipos naman ang unit team huli sa tambalan ni Presidente Marcos kan 2022 elections kung saan pareho sinda nailihir. Kalagtalikod na bulan, sinabi ni Presidente Marcos na mamaigutan niyang buwayong giraray ang unit team tagani magamit sa 2025 eleksyon. Sabi kang Presidente sa tahuman kang pirmahan kang alyansa kang lakas CMD ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez asim Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos. Sabi ni Vice Presidente Sara Duterte, ang unit team tandem na ginibo kang 2022 eleksyon kung saan nagpasalamat siya sa mga Pilipino na siya nailhir bilang katandem kang Presidente kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, mga tugang inangat ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na hampangon na sana ang mga kaso sa korte. Kasunod ang mga punan ni Teves sa United Nations, Amnesty International, iba pang human rights groups, asin banking kay Pope Francis na tabangan siya, ulimanta nakakamati subot ang dating kongresista ng persecution asin salang mga akusasyon. Sigun Kirimulya, malinaw na bako si Teves ang biktima kundi ang mga taong daganan ninhuli sa saya. Imbes subot na maghibo ni mga detalyadong taktik, dapat sa laban hampagon ni Teves ang korte asin simbagon ang kinakampang na kaso. Mientras tanto, inabisuan ni Rimulya ang legal counsel ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, ibitara ng mga bayong basehan na akusasyon laban sa Estado na nagaraot sa integridad kan justice system kan Pilipinas. Nakaagaw atensyon kasugma sa selebrasyon kan 2024 Independence Day. Asin ka 126 na anibersaryo kang inot na Republika ng Pilipinas kang 1899 ang longest stamps na sarong bid para sa Guinness World Records. Kinukonsideran na pinakahabang selyo kang Pilipinas ang shirtlet strip kan tulong stamp na may sukol na
200mm by 35mm na inot na klase kani ipiniluwas kang Philpost. Pinamagatang Philippines First Republic in Asia ang kakaibang selyo. Ini malinaw na nagadawan sa maging nasyon ng Pilipinas gikan sa historikong proklamasyon kang kalayaan kan July 12, 1898 sagod sa deklarasyon kang enot na Republika kang Pilipinas kan 1901. Nagatampok ang mga commemorative stamps ka mga historical events kabali na ang deklarasyon kang kalayaan kang Pilipinas kan 1898, ang pagabot ni Aguinaldo sa Malolos, Bulacan, ang inaugurasyon kang enot na Republika kang Pilipinas simbahan kan Barasuin kan 1899, ang Philippine-American War, ang Odyssey ni Aguinaldo sa Northern Luzon, kabali na ang kababaihan nag-ataman sa mga irido. Si Apolinario Mabini sa Pangasinan, asin ang pagdakop kay Aguinaldo sa Isabela, alagad ng iba, nagpanago sa pagpaglaban para sa kalayaan kan 1901. Sa laog kan mga selyo, iyo ang litrato kan Philippine Revolutionary Government postage stamps, asin ang Philippine Revolutionary Government postage and telegraph registration stamps na piniluwas durante kan historikong panahon. Ginibok kang Philpost ang mga ini sa bagi kan sulabinting silyo na tatawan doon ang Pilipinas bilang sarong bekon kan libertad, demokrasya, asin republika sa Asia. Ang Philpost postage stamp maging available sa publiko sa Manila Central Post Office Compound, Puon Ngunya na Aldaw. Sa mga ultimong bareta niya ito sa Senado Nacional, dilipinsahan ni DILG Secretary Binor Abalos ang subot overkill sa pag-serve kang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy kan Lunes. Sigun kay Abalos, bakong overkill ang operasyon kan Special Action Force asing Criminal Investigation and Detection Group pulita paghanda sa laban hindi sa posibleng mangyari matapos na magbutas ni mga tatramon si Kibuloy na dahil siya mapadakop ng buhay. Matandaan Lunes ni pag-aaga kang iserbikan CIDG asin SAF ang warrant of arrest labang kay Kibuloy para sa kasong child asin sexual abuse. Dahil naabutan ka mga otoridad si Kibuloy sa Buangin District, Davao City, asing Glory Mountain, asing Prayer Mountain sa barangay Tamayong, Davao City. Paliwanag ni Abalos, ang kanako na bilang kang pulis, augmentation sana. Uliman sa hiwas ka mga lugar na pag-urugaran ni Kibuloy asin dakol ka mga taga-suporta kay ni. Gusto ka mga pulis na maprotehiran ansay lang sa diri sa anuman na klase ng operasyon. Sabi pa ni Abalos, pinahanga siya ka mga pulis kan magpailingkan sa edang maximum tolerance. Sigun sa iya, sa ibong pambubumba ng tubig, mantininong kalmado ang mga pulis asin dahi pinadanay ang init kampayo. Kasabay kanina kapilar ang DILG Secretary Kibuloy, magsuko na sana kung talagang siya inosente. Mas ibubugtak subot ni Kibuloy sa peligro ang sa mga taga-suporta, lalo pa na iman mapundo ang mga otoridad sa paglapag asin paghanap sa iya. Arestado kang pulisya sa 63 anyos na barangay Kagawad matapos ireklamo ning panunuto kasing pagkaputok ng baril duman sa Malabon City. Voluntaryong isinuko ni alias Kagawad Jaime, residente kang Karisma Village, Barangay Panghulo, ang sa lisensyadong kalibre 45 baril na may permit to carry outside residence sa mga taon ni Malabon Police Chief Police Colonel J. Baybayan na nagresponde sa sumbong na nangyaring mayong pakimanong pagkaputok ng baril mga alas 4 ng magahon sa sinambit na lugar. Sa investigasyon ng pulisya, may okasyon sa residensya kang 28 anyos na si alias Carl. Kaya nagamit tinda ang tinampo sa Road 1 para sa pag-irinuman ka mga bisita. Kan mag-agi ang Kagawad asin sila subot ang mga nag-irinuman. Nagkaigwa ng diskusyon sa good magpuli ang suspek kasi nga magbalik. Nadog dinda, uradog ka mga residente sa lugar ang sulod-sulod na putok ang baril. Nakuha ng pa rin video kang matuantugang na babae ni Carl ang Kagawad mentas kapot ang baril asin nagpaparatalak sa tubangan kan harungkan biktima. Nakuamang ka mga responding tawan ka Malabon Police Substation 3 ang anum na basiyo asin duwang dipormadong balak ang kalibre 45 na rason tanganing arestaron ang suspect. Pigada na ka mga tawan ni Colonel Baybayan ang pagsasangat ng kasong grave threat asin alarm and scandal laban sa Kagawad kang barangay Malabon, kang barangay sa Malabon Malabon City Prosecutor's Office. Napagaraman ng Kagawad sa barangay dating Pulis Manila.
Mga tugang ang oras siya tungod yan. Eksakto ng alas 6 ng pag-aaga. At yan, sa samuyang pagbalik ang tabayaran po ang mga baretang ihatod kasi ito yung mga kakamping radyo sa inda mga baretang tinipon. Ali po dyan sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Lingkunada. Siniban sa 99.3 sa KM Kakampi Partido as mga baretang ipapaabot man kan 91.9 BBS FM Naga. Sa mga bareta sa Kakampi Network News, gabos yan. Gunyang pungal daw na Webes at 13 na po ang bulan na Hunyo taon 2024. Babalik kami. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tubanas, labas. Kakampi mo. ang oras na kanyang mga tugang alas 6:10 ng pag-aaga. Aramon tala mga bareta ang hatod ka mga Kamping Radyo. Ilusya mga bareta hali dyan sa Rinconada area. Mga baretang tripon kan DWEB FM Kamsur. Kay Barang Talawan si Benny Decena. Benny. DWEB FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalos June sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Maswerte ang banwa na naba nasa kadakul-dakul na nag-apply sa Departamento ng Salud kansa ng programang Doctors in the Barangay sa Ruini. Sa naging resipyente asin matatawan nin dagdag na doktor man na maserbi sa Rural Health Unit kan Banwaan. Ini ni pinahayag kasudman ni Mayor Atty. Fer Simbulan sa DWB Kamsur. Sigun kay Simbulan, mas kinangani igwanaan Banwaan nin duwang doktor na nakadetalya sa duwang Rural Health Unit kan Banwaan alagad. Nag-request pang girarasin sa Departamento de Salud na matawan nin dagdag na doktor ang Banwaan sa pagingani kan programang Doctors in the Barangay. Sigun kay Mayor Simbulan, sa mga masudnal daw, mapasiring sa opisina rinal kan Departamento de Salud para magpirma sa strong Memorandum of Agreement. Although iguan naman kitang duwa ang rural physician hindi, alaga, nagtagtag po kita, nag-request kita sa DOH, nagtawang kita ni Dr. sa Barangay. Programa po ang kan DOH, we're lucky na nakataklang ka nag-apply sa Ruan Banwan na tawang kan nasabi ng programa. Kaya sa Rungal daw, maduman po ako sa DOH, nakalimaktaigwa kami Memorandum of Agreement. Parte ka mga naging payag ni Mayor Fer Simbulan, sigun pa sa nasabi ng alkalde, saro sa naman na doktor, ang itataw kan Departamento de Salud sa Sainda Alagad. Sigun sa saya, inidakulang tabang, orog ng anbanuan na naba, padagos na nagdadakul ang populasyon. Pinaglinaw kan alkalde na mapasweldo sa dagdag na doktor, iyo mismo ang Departamento de Salud Alagad. Maski nga ni Siring, maataw man ang lokal na gobyerno sa sayang lidrato ning inaapod na honorarium. DWEB FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, dakula ang naging pasasalamat kan Bicolana Irigenia na Undersecretary kan Darna Sininya Tadoran, partikularmente kay Secretary Conrado Estrella III, sa posisyon na ipigtaw sa saya sa nasabi ng departamento na naging dalan para dakul na ayuda o tabang ang maitaw niya sa mga paraoma sa interong Kabikulan asin orong nadigdi sa sapyo sa probinsya ng Camarines Sur. Ini ang naging pahayag ni Undersecretary Tadoran kan makaulat kan DWEB Kamsur matapos na ini maging chairman kan Board of Judges sa ginibong Search for Miss Iriga, Miss Rinconada asin Miss Bicol Tourism 2024 na ginibo sa Iriga Sports Center, katakot kan Pintakasi kan syudad, asin iniman ang naging West de Honor sa programa kan syudad sa pagsilbar kan ika-126 na taon in celebration kan katalingkasan kan sa tuyang nasyon. Ako po perming nagpapasalamat kay Secretary Conrado Estrella kasi ang ipinaupo sa kuyang posisyon ay support services. Ibig sabihin po kaiyan na sa Kuyaan Farm to Market Road, ang farm machineries and equipment, as in post-harvest facilities, mga trainings and seminars. So, parang it's the heart and soul of the department. So, kadakot na pong naitatabang. Hindi po sa Kamsur. Tinawang doon pa ni Undersecretary Tadoran na igwapang mga proposal o mga kahagadan sa Sainda halidigdi sa satuyo sa Kabikulan asin Camarines Sur nangunyan padagos na pinagpapakray asin pinagpavalidate para matawan pa nin mga irigasyon asin iba pang mga pangangaipo ang mga paraoma sa Kabikulan asin sa probinsya nin Camarines Sur. DWEB FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Yan tabi dyan ang mga bareta halidigdi sa DWB Kamsur ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning.
Thank you very much mga balita dyan sa Ringkunada. Kakampi Network News. Alas 6:14 ang oras siya tungunyan. Sunod mga balita dyan sa partido sa Paikan KM Kakampi Partido Yaudaban si Rene Orillosa. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalot sa Kakamping June o yan mga balita gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Sa raong 43 anyos na lalaki ang binawianin buhay matapos na inian mga kuryente kasudma sa Banuan Canatigaon, Camarines Sur. Pasado sa report Canatigaon Municipal Police Station, alas 10:30 na pagkabanggi sa zona 6 Barangay Panagan, Tigaon, Camarines Sur. Nagluluwas sa inisyal na investigasyon kan Philippine National Police na ang biktimang si Robert Pante Ariola, 43 anyos may live-in partner as in residente kan zona 6 Barangay Panagan, Tigaon, Camarines Sur ang nadukayan na mayo na ninbuhay sa likodan na parte kan sendang residensya sa paagikan sa iyang live-in partner na si Rayo Basqueña A. Navarro, 34 anyos sa Daraga sin residente kan zona 6 Barangay Panagan, Tigaon, Camarines Sur. Nagluluwas pa sa investigasyon kan na Philippine National Police nantes na mangyari ang sinambit ng insidente. Ang biktima nagpapakaray ka na linya ka na kuryente sa sendang residensya. Asin aksidenteng mapugulan ka ni ang sarong live wire kaw sa tangaling ini ang kuryente. Asin dagos naman na bawianin buhay. Ang nabangkay ka na biktima ang pinagadraman tulo sa sarong punerarya sa Banuan ka na Tigaw na Camarines Sur. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa iba pa na bareta, 16 pa na barangay sa Banuan Cantinamba, Camarines Sur. Ang day pa na idideklarang drug cleared barangays. Detalyas kan bareta Dilo Oriana. 16 pang mga barangay sa Banuanin, Tinamba, Camarines Sur anday pa nadideklarang drug cleared kan napidiya sinman kan PNP alagad paragos man subot ining pinag-iskusar urug namang kan sa endang barangay Anti-Drug Abuse Council uban at partikularmente ang mga parameters o sinman ang mga dokumentong kinakaipuhan para digdi. Ina naging pahayag sa Kakampi News entrevista kay Police Major Inar Flores, acting chief of police kan PNP sa Banuan Tinambak, Camarines Sur. Sigon sa opisyal, nagkakarterang barangay sa district na ini ang nakapagsumitor naman subot kan mga kinakaipuhan ng mga dokumento sa Sinriquito sa Patinaman. Pinagadala naman subot ini kan Regional Oversight Committee kan PDI asin PNP. Asin pinagahalat na sa nakasubot nila ang magiging desisyon kan mga inidatikman sa sinambit ng drug clearing program. Ang Banuanin Tinambak, sigon taman Kim Major Flores, gwaning na kabilugan ng 44 barangay kung saan ang 10 subot di unaffected na barangay. Gustong sabihin, mayo lamang subot ng nakalawgasin na circular na illegal na droga sa sinambit ng mga barangay poon sa sagkod sa presente. Yan tas tanto ang 18 man kaya niyan na inot naman na deklarang drug cleared kung kaya sa kabilugan igwa ng 28 barangay sa nakonsiderado ng drug cleared kabari na ang 10 unaffected. Asin ang this size iyon na sa nangani ang pinag-iisko sa rindang may diklaraman na mga barangay drug cleared. Yan tas tanto huli kaya ni nangapudan pa si Major Flores sa saindang mga kaimanwa sa Banuanin Tinambak na padago sa magkipagtabangan sa mga otoridad partikularmente kung igwanin mga mamalisyahan na mga mandatang hiro-hiro sa saindang mga kapalibutan, partikularmente man kung ini may katakod sa illegal na drogas, hindi pa pang illegal na aktibidad, iyan na ipaabot sa naman sa saindang opisina para man sa mas matrangkilo asin matulinong na Banuan. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marenaga. KM Partido Kakampi mo Network News. Sobra sa 75 milyon de pesos na kantidad nin ayuda pinagiras kasudmakan na Dol Bicol sa mga benepisaryo kay ni saldaw nin katalingkasan. Dads Prado sa detalyas kan bareta. Sa kalayaan sa fair kan Department of Labor and Employment Regional Office 5 na ginibot sa sarong dakulang morsidad kan na kasudma bilang sarong sa tampok na aktibidad kan na departamento sa ika-126 na Independence Day celebration na may timang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa sinabit na okasyon ay binahayag asin pinanginutan ni Doli Regional Office 5 OIC Regional Director Imelda Romanillos ang pag-distribuer kana sabing ayuda sa representantes kana manibaibang beneficiaryo sa mga programa kan departamento alis sa anom na mga probinsya kana rehiyon sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers utupad
kantidad 70 milyones de pesos ang kabrigan na ayuda para sa 16,130 mga benepisyaryo sa DILP, igwamanin na 4.6 milyones de pesos para sa 146 na benepisyaryo. Asin sa Government Internship Program o GIP, may 159 milyones de pesos para sa 73 na mga benepisyaryo. Tampok man sa programa ang kadiwa ng Pangulo, Orientation on Business Management of Child Laborers, asin man Safety Officer 1 training sa ginibong job fair, nagapartisipar ang bali 28 lokal na kumpanya sarong overseas asin na tuluman na government agencies. Pera ka ni igwakumanin na 8 pa na national government agencies o INGAS nagabugtakan sa indang one-stop shop. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo nga bareta, nakatala na makipag-koordinar ang Philippine National Police sa Banuan, Cansiruma, Camarines Sur sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, siring man sa mga eksistidong bantay dagat volunteers organization, katagod man ka na paragos na eksistensya kanigal na pagsisira, partikularmente San Miguel Bay sa pagikan paggamit ni na Dragon Bubo sarong nga sistema nin pagsisira na igot na pinagpapangalad kang gobyerno. Ini ang naging kapayagan ni Police Captain Mark Anthony Clidera, OIC Chief of Police Cansiruma, Camarines Sur. Sa pagkipag-ulay ka na doble barada ka nagtalikod na daw. Susog sa opisyal na Dragon Bubo sarong klase ng crab o kaya man fish trap na nauusong gagamiton sa pamamalakaya kan salit ng mga parasira sa duwang kostalis na barangay kan sinambit ng Banuan. Mantang ini ani Gutman pinagkukontra kan mga salit na parasira sa barangay Vito kan kaparehong Banuan, mantang ini ang distraktibong pagi nin pamamalakaya ninuri sa perinong matanin lambat na magin ang salit na mga sira. Na dahi pa man na pwedeng pakinabangan ang interong nagkakadramay. Pinagkatanan doon pa ni Clidera na dawan mga Dragon Bubo. Dahi nakabuntog o dahi manakataan sa kadagatan. Ang senda man nakukonfis karon mantang illegal ini asin dahi pwedeng gamiton sa pagsisira. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakamping nga dyan antes ako magpaaram, pabutan ko ning happy fiestan sa kuyan mga kababayan. Sa Banuan ka na si Ruma, Camarines Sur. Ang Banuan ka na si Ruma sa mga lugar, digdi sa Camarines Sur, na nagsisiribrar kan sendang kapistahan ngunyan na aldaw. Yan tabi kakamping June ang mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para bareta, Rene Orellosa, Babalos, good morning. Kakampi Network. Kakampi Network News. Oras natin ko yung matugang alas 6:22 ng pag-aaga, pag-alid naman sa partido. Uyan ang mga bareta, mag-alid sa BBS FM Naga City. Ang sa tuwing mga kaibaran naman ngunyan, si Oka Ismenda. Oka? BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping yun sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po sa Karismenda Uyaan na ditalikan mga parenta ngunyan daw. Sa ditali hagi kanigdi sa 91.9 BBS FM. Launching ka na reforma ng Camarines Sur movement naging harambugan ang urulay. Inibatapos na puro pang babatikos sa probinsya ang ipinaluwasan mga nag-aratin ka na mga speaker. Siringman ang pinagpapaluwasin da mga impormasyon na pinaglilisya ang mga taong nag-atindir sa nasampitan ng pagtiripon. Sa katapos-tapusan, nagluwas ang pangaran ni Philipa Fortuno asin Bong Rodriguez na nangako na sindan duwaan mapartner na malaban sa Pamilya Villafuerte sa maabot na eleksyon. Alagad, dahil manindaping nagdeklara kung si Isay ang magobernador o si Isay ang mapay sa gobernador, imbes ang pinagsabi kay ni na magkakaigwa panin halawig na urulay, kaya dahil paninda mababanggit kung si Isay sa indang dua ang magiging kandidatong gobernador o kaya magiging vice gobernador. Sa iba pang ritalikan mga pareta, proper sanitation sa mga transport vehicle, pinagirumdum ka Naga City, Abatwa, Detalye, Poyet Pareres.
Igot na pinapasulod kan Naga City Veterinary Office kaibahan ang Naga City abatwa na magkaigwan ni asin mantiniron ang proper sanitation sa mga transport vehicle na naghatod ng karne sa laog asin luwas kan syudad. Sigon kay Roberto Acabado, City Abatwa Chief na nagkakapira sa mga nahiling asin na obserbaran ninda sa mga nagtatransport ng karne ang kakulangan sa pagmantenir ng kalinigan sa mga lunadan. Kung kaya ini sa mga saro ini sa mga katuyuhan ninda sa paggamit kan meat delivery van sa pag-deliver sa pagtaraid na banwaan. Sigon sa report, kan nagaagi pang taon 2017 kan makakuha ang Naga City Abatwa kan AA Slaughterhouse Standard hali sa National Meat Inspection Service as in 2019 kan biston ini bilang world class slaughterhouse na nagsasabing igot ang pagpautob ninda sa mga patakaran para mamantinir ang pagkakaigwanin di kalidad asin malinig na karne. Para sa BBS News, Boyet Paders. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, TTI nagapuda na sa mga negosyante na magkasunod sa pagtaunin 5% sa mga senior citizen sirigman sa PWD. Detalye Daryl Panyas. Nangapudan ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na magsunod sa itinataong 5% special discount para sa mga senior citizen as in man persons with disabilities. Pinahayag ni Rona Panganiban, Development Specialist, kan DTI Bicol, haloy nang nagtatao ni na 5% discount ang gobyerno para sa basic necessities and commodities. Alagad piglang kawan subot iningon yan, ninhuli man sa inflation. Paghali sa 1,300 pesos, ginibo ng 2,500 ang limit sa lambang simana. Kung kaya mas dakol ng produkto na may diskwento ang mababakal kan mga benepisyaryo para man maka-aprobitsar kan sinambit ng pribilehiyo kay puwan sa nang darahon kan mga senior citizens as in PWDs o kan sa indang parientes an identification card as in man booklet kung sain ililista kung piraan na konsumong diskwento. Kaiba sa mga produktong pwedeng paggamitan kan special discount, iyo ang mga produktong agrikultural, arog kan bagas, gulayon, prutas, siring man an LPG, dilata, gatas, kape, tinapay, sabon na panlaba, asin man iba pa. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, ginipong selebrasyon kan Independence Day dito sa siyudad ni Naga, naging kangingiritan ginipong 21 gun salute na pinagkipukan na PNP sa Plaza 15 Martires. Ini kan magkamanduna naglilidigdi na putok. Alagad imbis na magputok, nagkahurulog ang magasin kan Armalite na pinaggamit solaminti tutulo lang nakapaputukan ang badila hasta sa matapos na nasambitan ng aktibidad nagngiririt ang mga nagdadaralan asin ang iba nagbibidyo pa na hiling-hiling sa video si paghulog kan magasin kan Armalite sa ginibong 21 gun salute. Sa iba pang detalye na mga parenta sa lado lokal pa man Kiraray, mas madadagdagan subot ngunyan ang pagbuhay kan mga parasira dito sa probinsya ni Camarines Sur. Ini matapos na nagpapadagos ang distribution kan mga bangka na pinagtatao sa mga tiyo sa mga parasira o kaya nakikigamit lang ni bangka na igwa pa ni net na magagamit. Arog ka na pangki, siringman an tansi na ginagamit sa pagbanwit na solaminting ambag na lang kan mga parasira iyo an bugta kaning kating an bangka na sa indang na pinagtao sa inda gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan tabi yun ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 PBS FM sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po si Oscar Isminda. Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Network News. Kakampi Network News.
Thank you mga pagkaliban dyan sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Oras ko mga tugang 6:29. At yan sa sabay magkabalik mga ultimong bareta. Digdiyan sa Network News. Network News. BBS FM. Jumbalas, labas, kakapi mo. and Aquatic Resources sa Bicol na salbado sa red tide toxins na nagkaparang lugar sa Kabikulan. Ini kasunod kan na kumpirmaron kan na BIFAR na may nagkaparang baybayon dagat sa Pilipinas may red tide. Huli ka rin piglinaw kan BIFAR napatunayan na negatibo sa gilibong testing ang mga coastal waters sa delikadong toxin o delikadong toxins aron kan baybayon kami Milagros Masbate, Mandaon Masbate, Sorsogon Bay, asin an Wag Lagoon duman sa Matnog Sorsogon. Ito naman na patalidan kang BIFAR na bawal magkakaan mga selfies na bakong salbado gikan sa San Benito, Surigao del Norte, Dawis, Bohol, Tagbiliran City sa Bohol, sa Dumangkilas, duman sa Zamboanga del Sur. Mientras tanto, sinuportará ni Congressman El Villaferte kan ikadawang distrito kan probinsya kan Camarines Sur ang plano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibaba sa 15% ang presenteng 35% buwis na ipinapataw sa imported na bagas. Sigun kay Congressman Villaferte, ang mga grupo na planong kwestiyonon ang legalidad kan iluluwas na executive order dapat magtaon ng alternatibong paagi kung paano tulos maibaba ang presyo kan bagas. Sinabi pa kang kongresista, nakakolekta ang Bureau of Customs ng 16 billion pesos alis sa taripa kang imported na bagas ngunyan na taon, mientras tantong kanagtariko ng taon 29 billion pesos ang nakolekta hali digdi. Sabi pa kang kongresista kan ikadawang distrito, ang plano kang administrasyon padakulaon ang kinukonsumo kani sa mga padakulaon ang mga intervensyon na programa tanganing padakulon ang lokal na produksyon kan paroy. Plano sumut kan Department of Agriculture na maghagad ng lampas sa 500 bilyon pesos o lampas sa doble kang presenteng budget kani kung saan 294 bilyon pesos ang mapadalagan sa palay subsector. Sinabit pa ni Congressman Villaferte ang pagpasar kang Kamara ng Representantes kang propesto na mindran ang ang rice tarification law tanganing itaas sa 15 bilyon pesos ang presenteng taon na pundo para sa intervention program sa palay subsector asin tugutan ng National Food Authority na magbakal ding importe na bagas na ipabakal kanin sa publiko sa panahon ni emergency. Nagiinit na ang politika sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur gikan man sana sa dating sarongga grupo. Yan pagkatapos magpamati ng pagkadesganar ang kampo kan Vice Alcalde na si Bubit Pales sa liderato ni Alcalde Ruel Tuy. Yan matapos na madiskubre na ibinabasol sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banuan anday na mga inapulmaran na ordinansa sin resolusyon na daay manamamati ka mga taga-Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Itinutukluman ka mga konsyal na kalyado ni Prades ang opisina ni Alcalde Tuy na daay nag-implementar kan sa inang inapulmaran sa Sangguniang Panbayan arog kan sweldo para sa mga job order na empleyado kan munisipyo. Patandaan na magkaibanan sa politika ang kampo nito'y asin ni Prades alagad na babanga ng unyan ulit na luway-luway nang nabubungkag ang urulay na dapat si Prades na ang makandidato pagkatapos nito'y sa maabot na eleksyon. Nagluwas kaya nakapamilya nito'y ang gusto kanang itulod na magsalida sa iya bilang alkalde sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Uli kani, luway-luway nang nasusungkit ang mga isyo kan liderato nito'y kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan asin kan Vice Alcalde sa sinambit ng Banuan. Mayong kalayo na pigrear ang sabit na biglansar kang reforma Kamsur
kan mga nag-aambisyon na magsabat sa mga Villafuerte sa sunod na eleksyon. Iyan matapos mayuman maibiklad na mga maray na plano para sa sinasabi nindang tunay na reforma sa Camarines Sur asin na maugmang probinsya. Imbes puro pambabatikos asin pangaraot sa mga Villafuerte, ang ipinahayag kan mga nasa okasyon na ginibo sa sarong amphitheater sa sarong universidad digdi sa siyudad kan Naga. Mientras tanto, mayo manggayon darakulang personalidad sa lado ka mga politiko na kalabang ka mga Villafuerte ang nag-atindir sa sinambit ng telepon kang inapon ng reforma Kamsur. Sa sinambit ng okasyon, mayo man na dipinidong plano asin kung siya talaga ang mga kandidato sa inda umasabat sa pagkagobrador pag-abot kan 2025 midterm election. Kabali sa sinambit ng telepon ang personalidad na nagparasulisit sa laman kalagtalikod na eleksyon para sa laban ni Leni Robredo sa presidensyal. Bareta na sa Luwaskan, Pilipinas, Gunyan. Abuton sa 49 persona nagadan sa nangyaring kasulo sa sarong edipisyo sa Kerala, Kuwait. Adaklan sa mga nagadan, mga international na UN trabador ka nasabit ng edipisyo. Sa sarong ospital, nasa 30 mga international ang binubulong duman. Binisita man kang imbador kang India para kumustahon ang kondisyon ka mga nairidong biktima. Ibinabaso ni Deputy Prime Minister Sheikh Fahad Yusuf Saudi Al-Sabah ang insidente sa kapabayaan kan sinambit na may sadiri kang edipisyo. Isugo naman ni Emir Sheikh Michal Almad Al-Sabah ang tulos na investigasyon dapit sa sinambit ng insidente. Pigdumrahan si Junmar Fajardo kan San Miguel bilang Best Player of the Conference kang Season 48 PBA Philippine Cup bago ang Game 4 kan Championship Series sa Araneta Coliseum. Ini ang ikawalong BPC Trophy kang 7-time PBA Most Valuable Player sa Philippine Cup asin ikasampulo sa kabilugan. Nagakot ang 6'10" na si Fardo ning kabilugan na 1,100 points alis sa 472 statistical points, 514 votes kan media asin 114 votes kan mga player. Mga tugang yan po mga bareta sa Kakampi Network News, ngunyan pong aldaw na Webes. Kakampi Network News. Mga bareta sa po na tabayaran sa mga kakamping radyo, ini ang Kakampi Network News. Sa pangarap po Kampinog na Puwersa, nakibaran niya ito sa mga bareta, ang DWEB FM Kamsur, kaibaran naman si Beren Decena. Sa KM Kakampi Partido, katabanta sa mga bareta naman si Rene Orellosa, Dads Prado, si Nilo Oriana. Siniban sa BBS FM Naga, ang sa tuwing na kaibaran naman si Oka Esbenda, Daryl Banyas, asin Boyet Paderes. Sa pangalan ninda, Maiko Garcia, asin Mike Gravito, nagpaabot ng mga live report halos sa luwas. Sikan Palma sa Naldo Teknikal, ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sagpon sa masunod dyan, pagkatuning amay ng mga bareta. Mga bareta ang daan tabayaran sa ramay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. BBS.